Mga kapatid sa ministeryo, pag-usapan natin to. Napapansin nyo ba kung minsan sa ating kultura parang kulang sa kapangyarihan ang pagtingin natin kay Kristo? Well, ngayon bubuklatin natin ang Juan Kabanata 4. Isang teksto na, wow, may kapangyarihan talagang ituwid ang pananaw na yan. At hindi lang yan, may direct pastoral application to sa ating mga Pilipino. Okay, simulan natin dito sa pinakaugat ng problema. Sa kultura natin, ano ba yung dalawang madalas na larawan ni Kristo? Yung una, yung parang helpless na sanggol, di ba? Ang Santo Niño. O kaya naman yung pangalawa, yung sawi, nagdurusang biktima, ang itim na Nazareno. Mga imaheng madalas kailangan pa ng mga tagapamigat. Pero, teka, tingnan nyo yung Ebanghelyo ni Juan. Ibang-iba ang Kristong ipinapakilala dito. Siya yung salitang nandyan na bago pa ang lahat. Siya yung sovereign Lord, ang makapangyarihang Panginoon. At higit sa lahat, ang tanging tagapamigat. Nakikita niyo yung tension? Yung agwat ng dalawang larawang yan? Yan ang nasa puso ng pag-aaral natin ngayon. So punta na tayo sa ating main text. Dito sa balon ni Jacob, sa isang alam nyo very unexpected na encounter. Dito mismo ibibigay ni Jesus yung unang susi na magbubukas ng pinto para ituwid yung mga kulang-kulang nating pagkakilala sa Kanya. At ito na, pakinggan nyo yung climax ng usapan nila. Sa harap ng isang babaeng Samaritana, sinabi ni Jesus, "Ako na nagsasalita sa iyo, ako nga siya." Wow! Sandali, hayaan nating lumubog yan sa isip natin. Ramdamin natin yung bigat ng mga salitang yan bago natin yan himayin ng husto. Dito na tayo sa theological core, sa puso ng lahat. Yung orihinal na salitang Griego, ego, eimi. Alam nyo, hindi lang ito simpleng, "Oy, ako to." Hindi ganyan. Ito ay isang sinasadya at napakadirekta na pag-angkin sa kanyang pagka-Diyos. At yung tunog niyan, umaalingaw-ngaw yan pabalik sa mismong banal na pangalan ng Diyos sa lumang tipan. At ito yung direktang koneksyon. Yung ego imi ni Jesus, walang duda, walang paligoy-ligoy, tumuturo yan sa pagpapakilala ng Diyos kay Moises sa Exodus 3:14. Ako yaong ako nga. So nung ginamit ni Jesus yung mga salitang yan, hindi lang niya sinasabing siya ang Mesiyas, inaangkin niya ang mismong pangalan, ang mismong kalikasan ni Yahweh. Grabe, ito na yung pinakamataas, pinakamatinding claim na pwedeng gawin ng kahit sino. Pero teka, hindi pa dyan natapos. Hindi lang sa kanyang pagka-Diyos nagtapos yung revelation. Meron pang isang revolusyonaryong turo si Jesus sa 1:4. At ito, mga kapatid, direktang tumatama sa mga kasanayan natin sa pagsamba. Ginamit ng babaeng Samaritana yung tanungan na to para ipakita yung common tendency natin, di ba? Yung Italyang pagsamba sa mga pisikal na lugar. Sa kanila, bundok Gerizim ba o templo sa Jerusalem? Sa atin ngayon, ano kaya? Baka Quiapo o Manaoag o isang partikular na banal na lugar. Actually, pareho lang ang ugat ng issue. Pero pakinggan nyo tong radical na sagot ni Jesus. Talagang binago niya ang buong laro. Inilipat niya ang focus. Sabi niya, wala na yan sa lugar, wala na sa panlabas na anyo. Ang tunay na pagsamba, panloob, relasyonal. Ito ay pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. Okay, para mas malinaw, tingnan natin tong table. Dito makikita yung napakalaking shift. Sa isang banda, andyan yung pagsambang nakabase sa lugar, sa mga ritual, sa mga panata. Sa kabilang banda naman, ito yung ipinapakilala ni Kristo, pagsambang nakatutok sa katotohanan ng puso at ang requirement, spiritual regeneration. At ito ang pinaka-crucial, yung mediator. Imbes na isang lugar, pari o patron saint, si Kristo lang, si Kristo lamang ang taning daan. Okay, lipat tayo sa ikalawang eksena ng Juan 4. Kung yung ego eimi ay ang kanyang pag-angkin sa pagka-Diyos, dito naman makikita natin in action kung paano gumagana yung absolutong otoridad na yon. Isang kapangyarihang, pakinggan nyo to hindi nakadepende sa physical presence o anumang ritual. Pansinin nyo yung pakiusap ng opisyal na to. "Sir, bumaba po kayo bago mamatay ang anak ko." Para sa kanya, kailangan nandoon mismo si Jesus para gumana yung himala. Di ba parang pamilyar? Katulad ng pananaw sa folk religion na umaasa sa mga nahahawakang bagay, sa mga anting-anting, para daw magkaroon ng bisa. Pero tingnan ninyo to, yung absolutong kapangyarihan at kasapatan sa simpleng salita ni Jesus, isang linya lang, "Humayo ka, buhay ang iyong anak." Isang salita lang,
walang haplos, walang ritual, walang ribulto, ang salita niya. Sapat na. At dito, eto yung patunay ng kanyang autoridad. Sa eksaktong oras na sinabi ni Jesus yung salita sa Kana, sa parehong-parehong sandali na yon, bumaba ang lagnat ng bata sa Kapernaum, milya-milya ang layo. Grabe, yung kapangyarihan ni Kristo lumalampas sa espasyo at panahon. Ang kanyang salita ay may kapangyarihang lumikha at magpanumbalik. Period. So ngayon, paano natin pag-iisa-isahin ang lahat ng to? Bilang mga pastor, mga leader ng simbahan, paano natin isasabuhay itong mga napakalakas na katotohanan to? Ito na mga kapatid, ang ating pastoral charge. Mga kapatid, ito ang ating 3 hakbang na corrective. Simple lang. Una, at ito ay isang matapang na panawagan. Ibalik natin sa pulpito ang kanyang buong pagka-Diyos. Ipangaral natin ang ego imi. Pangalawa, ituro natin kung ano ang tunay na pagsamba sa espiritu at katotohanan, hindi sa ritual. At pangatlo, ipahayag natin ang pananampalataya sa kanyang salita, sa makapangyarihan niyang salita lamang at hindi sa mga anting-anting o kung sino-sinong tagapamagitan. At para tapusin ang ating pag-aaral, sama-sama tayong manalangin. Ama, idinadalangin po namin, ihayag mo sa aming mga kababayan ang buong kaluwalhatian ng iyong anak. Palitan mo po ang ritual ng isang tunay at buhay na relasyon at ang mga pamahain ng buong pusong pagsuko sa tunay at buhay na Kristo. Ang dakilang ako nga. Amen.